COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Welcome kang muli para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang aming nakalap sa nagdaang linggo, kasama na ang lagay ng ating vaccination drive laban sa COVID-19 at iba pang mga kaganapan. Makikilala din po natin maya-maya ang napiling Frontliner of the Week sa panayam ni Joy Kawayan Combatier. Maririnig din po natin ang isang maikling bahagi ng roundtable discussion sa okasyon ng unang taong anibersaryo ng pagdedeklarang pandemya nitong COVID-19. Nakapanayam po ng inyong lingkod sina FEBC President Dan Andrew Cura, FEBC Board Vice Chair Bishop Ruben Abante at kasama rin si Efren Pagliorina. At ang lagi po nating inaabangan, isang devotional reflection na angkop sa pagpasok natin sa ikalawang taon ng pandemya. COVID-19 Watch. Walang nakikitang dahilan ang Department of Health para ihinto ang vaccination program sa gitna ng pagkamatay ng isang nabakunahang healthcare worker. Ayon kay DOH Health Promotion and Communications Service Director Dr. Beverly Ho, ang 47 anyos na babaeng healthcare worker ay namatay dahil sa COVID-19 at hindi dahil sa bakuna. Iginiit ni Dr. Ho na walang kinalaman ang bakuna sa pagkamatay ng health worker. Mas nananaig pa rin anya ang benepisyo ng bakuna at hindi din babaguhin ang vaccination protocols. Nagpaalala naman si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo sa mga nabakunahan na sundin pa rin ang minimum health standards. Dagdag pa ni National Adverse Events Following Immunization Committee Vice Chairperson Dr. Romel Lobo na kahit nabakunahan na ay hindi agad na de-develop ang antibodies. Nasa 2 hanggang 3 linggo pa anya bago ma-develop ang antibody response. Inirekomenda ng Octa Research Group sa national government na bigyang prioridad ang vaccination rollout ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR. Sinabi ni Dr. Guido David ng Octa Research Group, ang NCR kasi ang ikinokonsidera ngayon na sentro ng pandemic na nakakaapekto sa sitwasyon sa buong bansa. Anya, hindi lalaganap ang COVID sa Metro Manila kapag mababakunahan ang nasa 7 hanggang 8 milyong mga residente. Mas maigi rin umanong mabakunahan din ang mga residenteng nasa paligid ng NCR, kagaya ng Calabarzon at Central Luzon na marami ring kaso ng nakamamatay na virus. Dagdag pa ni David, matatagalan ang Pilipinas na maabot ang herd immunity sa target nitong 70% ang mga mababakunahan sa kabuuang populasyon ng bansa o nasa 70 milyon katao. Una rito, sinabi ng Octa na posibleng aabot sa 11,000 COVID cases ang maitatala sa Metro Manila pagsapit ng katapusan ng buwan ng Marso. Posibleng maging seasonal disease ang COVID-19 gaya ng mga trangkaso lalo na sa mga malalamig na lugar. Batay sa ulat ng United Nations 16-man team expert na nag-iimbestiga sa pinagmula ng COVID-19 sa Wuhan, China, ay may indikasyon umano na maaaring maging seasonal menace ang naturang virus. Base na rin nila sa kanilang isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin at temperatura. Gayunman, nababahala naman ang mga eksperto na hindi pa rin dapat na maging kampante ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa sa kalidad ng panahon at klima sa kani-kanilang mga bansa. Matatandaan na noong unang bahagi ng magsimula ang pandemya ay mas tumaas ang kaso ng COVID-19 sa mga malalamig na bansa. 9 sa bawat 10 mga Pilipino ang mas pipiliin pa rin ang COVID-19 vaccines na gawa ng Western countries. Ito ang lumabas sa isinagawang survey ng ASEAN Macroeconomic and Research Office kung saan 94% ng mga Pinoy ang nagsabing mas gusto nila ang mga bakunang mula sa Estados Unidos at European countries. Kabilang dito ang bakuna ng Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna at Novavax.
Kasunod nito, 46.3% ng mga Pilipino ang nagsabing maghihintay muna sila ng 2 buwan bago magpaturok ng bakuna, habang 35.8% ang nais na makita muna ang pagiging epektibo ng bakuna sa mga una nang naturukan ng COVID-19 vaccines. Samantala, F o bagsak ang gradong ibinigay ng grupo ng mga medical workers sa naging tugon ng pamahalaan sa pandemya. Ayon sa Coalition for People's Right to Health, taliwas ito sa sinasabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na excellent ang ginagawa ng gobyerno sa paglaban sa krisis. Paliwanag nila, naging palpak ang gobyerno sa pagpapalakas ng contact tracing at mass testing na isa sa dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Susunod sa COVID Watch Weekend ang ating frontliner of the week, si Engineer Jesse Cruz, ang presidente ng South Cotabato Chamber of Commerce and Industry Foundation. Isa rin po siyang volunteer ng Task Force Bulig kontra COVID sa Coronadal City. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Isang magandang nangyari dito sa lungsod ng Coronadal na resulta ng pandemya ay ang mas pinatibay na public-private partnership upang mapaglabanan ng mga hamon ng COVID-19 na itatag ang bulig o tulong kontra COVID. Isa sa mga volunteer ay ang ating frontliner of the week na si Engineer Jesse Cruz, ang presidente ng South Cotabato Chamber of Commerce and Industry Foundation. Ibinahagi ni Engineer Cruz ang kanilang ginawang inisyatibo. Ang ating city government through the leadership of our Mayor Ohena, nagkaroon tayo ng parang it's a PPP, Public-Private Partnership. Ito yung tinatawag nating Task Force kontra COVID, Bulig kontra COVID. So, as the President, isa ako sa representative sa private and sa business sector. Ang Bulig kontra COVID aims to support or assist the needs of our frontliners. So, I am a volunteer. I also consider myself as a frontliner. During pandemic, di ba, we are not all prepared, even the government. Nag-lockdown tayo. So, ang ginawa namin dito, kami as movers of this Bulig kontra COVID, we work sa tayo naman as sa business and private, we use our power and humingi tayo ng mga donation sa ating mga kasamaan sa private and the business sector. Mabuti naman ating mga kasamaan dito, napaka-helpful ng ating mga negosyante dito. So, nagbigay sila ng pera at anything, items, mga bigas. So, tayo naman, sabi nga natin, we assist the needs of frontliners. So, starting March, tayong unang nagpakain sa ating mga frontliners sa checkpoints, breakfast, lunch, and dinner yon, even sa mga hospitals. And then, we provided assistance sa mga barangay health workers natin. Nagbigay tayo ng mga hygiene kits, groceries, mga food and items, alcohols, face masks, saka kung ano man kailangan nila dati. And alam po natin, di ba noon, kailangan natin mga PPE, mga ganon. So, hindi naman tayo basta-basta maka-order kasi wala tayong transportation. Kumbaga, hindi kita maka-order agad-agad. Even the government, nahirapan kasi mahirapan tayo sa transportation. So, what we did, nakipag-partner tayo sa mga local designers natin dito to make PPE suit. Nakakatulong tayo hindi lang sa ating mga frontliners, sa mga wala ding trabaho dati, no? Ating mga fashion designers. So, sila yung gumawa ng mga PPEs. And then, sa mga food preparation also, yung mga nag-cater dito sa atin, mga negosyante na close noon, so sila rin yung ating pinaprepare ng mga foods. And then, during lockdown, di ba, sarado lahat. So, what we did, kung anong kailangan ng ating mga negosyante sa pag-prepare ng mga food, sa pag-prepare ng mga PPEs, kinakausap natin yung mga negosyante na if possible, i-provide nila yung kailangan natin during preparations. Mabuti naman, nagtutulungan ng lahat-lahat. Malaki nga ang magagawa natin kapag nagtutulungan ng lahat. May mga nabigyan ng trabaho, pagkain at tulong na kinakailangan. Ikinumento ni Engineer Cruz ang ilan sa mga nasaksihan nilang aktual na hirap ng sitwasyon ng ating mga kababayan noong panahon ng lockdown kung saan sila ang naging instrumento ng Diyos upang ang mga ito ay matulungan. Personally, ako mismo lumalabas, no? So, may mga call din sa atin sa FB na humihingi ng tulong. Just like, for example, no? Meron tayong taga-Magsaysay, humingi ng tulong kasi nahulog siya sa puno. So, hindi na siya makabangon, humingi siya ng wheelchair. So, we call for donation. So, may nagbigay ng wheelchair. At the same time, nagbigay din ng cash. And then, along the way, meron kaming nadaanan through sa isang kagawad po doon, mag-ina. Alaga niya yung isang anak niya na talagang may sakit, hirap na hirap. So, dinaanan namin
yun, kasama ko yung mga kasama natin sa Bully Contra COVID. Kami na pumunta doon, we are 6 ata, nagbigay-bigay kami para may bigay kami sa taong yon. And then kinabukasan, we heard news na namatay daw siya. So, parang at least masasabi mo rin naging part ka rin ng naging masaya ang taong yun. Mayroon din isang tatay, parang hindi na makalakad, na-lockdown yung mga anak niya sa Davao and Jensan. So, yung kapitbahay lang nila ang nagpapakain sa kanya, tumulong sa kanya. So, yun din ang parang natulungan din namin yun. So, marami tayong nadadaanan hindi nakikita. It's a passion to help. Nahaharap man sa maraming stress dahil sa epekto ng COVID-19, naniniwala si Engineer Cruz na tayo ay pinagpala upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Nasusuklian ng kaligayahan ang pagod ng mga frontliner kapag nakikita ang ngiti ng kanilang mga natutulungan. During the time, stressful nga, pero happy ka rin. It's happy to serve, di ba? It's a passion Andyan na yun. Yung pag-service ng tao, parang service above self nga, sabi nila. So, happy ka rin na nagsiservice sa tao. Actually, sa Bible, di ba, sabi natin, you have to help, to share. So, parati na rin nababasa yan sa Bible. So, based din tayo sa sinasabi ng Panginoon na we have to share what we have and give because we are the channels of blessings. Meron akong isang favorite passage sa Bible. Ito yung sa 2 Corinthians 9:6-8 na sabi niya, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly, under compulsion to God, because God loves a cheerful givers. Sa huli, ibinahagi ni Engineer Jesse Cruz ang ilan sa mga positibong bagay na itinuro sa kanya ng nararanasang pandemya. We learned a lot of wonderful lessons from the pandemic, no? It accumulates crucial lessons and we look back with gratitude, sabi nga natin. Ang first, it's the value of love, di ba? When you say love, there are many forms of love. When you say divine love, love of God, that's agape. During pag-lockdown, tayo lang sa bahay, no? We always pray to God kasi nga, because of pandemic, natatakot tayo. We feel the divine love of God, that's agape. We feel love for our friends, unconditional love, love of family, love of yourself. Isa ka na lang doon sa bahay nyo or with the family. So, lahat ng love talaga na experience mo. And then yung love between your parents. Lahat pala ng love ating na-experience, all the form of love, especially the agape na sinasabi nila is the love of God. So, yun, we learn yung empathy na sinasabi natin, di ba? We sympathize with each other and doon na lumabas yung bayanihan na nagtutulungan tayo, no? Yung lessons na minimalism. During pandemic, we don't need so much. Hindi natin kailangan maraming pera because gusto man natin mag-travel, wala. Gusto natin bumili ng ganito, hindi pwede, di ba? So, ito lang pala ang kailangan natin. And also, we learn to be maging healthy. During pandemic, bawal yung mababang immune system mo. Dapat kumain tayo ng masustansya. And of course, we learn to survive. So marami tayong lessons learned. Hindi lang during pandemic negative tayo, but marami po tayong positive things na nangyari during pandemic. God allowed these things to happen, even yung mga sabi natin mga catastrophe or especially pandemic, para lalo tayong na bumalik sa Kanya, tumingin sa Kanya. Isang layunin ng Panginoon kung bakit niya pinahihintulutan na maranasan natin ang pandemyang ito ay upang ang tao ay kumilala sa Kanya, lumapit sa Kanya at manalig lamang sa Kanya. Nawa ay hindi masayang ang isang taong leksyon na itinuturo sa atin ng kasalukuyang sitwasyon. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat, Joy, at salamat din po sa inyo, Engineer Jesse. Samantala, kaagapay, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating sa FEBC. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 or i-dial ang landline na 8650-0855 para sa detalye. Maraming salamat po sa inyong mga tulong na pinansyal para po sa FEBC Ministry at maraming salamat din po sa pag-agapay nyo sa amin sa pamamagitan ng pananalangin. Sa puntong ito, atin pong balikan ang idinaos na virtual roundtable discussion sa isa po sa mga palatuntunan natin dito sa FEBC Radio TV. Sa pagunita po natin ang unang taong anibersaryo ng lockdown dito sa Pilipinas dahil po sa COVID-19 pandemic, humugot po tayo ng inspirasyon mula po sa ating mga naging panauhin, sina Bishop Ruben Abante. Nakasama rin po natin si Sir Efren Palyurina at ang FEBC President na si Kuya Dan Andrew Cura.
Siguro po, Bishop Ruben, ano po ang parang new normal na mangyayari sa mga churches ngayong 2021? Uy, napakaganda ng tanong mo. Well, alam nyo, ang new normal natin bilang mga mananampalataya ay pwede nating dalhin ang lahat ng ating testimony kung saan tayo. Tayo bilang mga churches, wag tayong nasa loob lang ng ating gusali kasi wala na eh. Dalhin natin ang ating ministries to where we can be very effective sa pagdadala ng mensahe, no? Whether we nandoon tayo sa mga trabaho natin, nasa mga businesses, nasa komunidad, talagang mas kinakailangan na maging epektibo tayo wherever God places us. That is the new normal that we should learn para sa akin. Itong ating ginagawa sa FEBC ay napakagandang platform para sa lahat ng mga churches. Kaya sabi nga sa akin ng isang pastor, alam mo Bishop, ibang klase kayo sa Lighthouse kasi parang na-practice nyo dapat gawin eh. Well, kasi hindi tayo dapat limitado sa kung our God is an able God. Ang ating Panginoon, when He was here, He traveled all around. He started in Galilee, He started in Nazareth, He went to, lahat pinuntahan niya eh. And in everywhere He went, epektibo siya until He came to the cross. Yun ang dapat na new normal natin. Same po ba rin yun, Kuya Dan and Kuya F, for ministry organizations? Well, in effect, oo. Kasi like kagaya nga natin ngayon, di ba, talagang patuloy tayong mag-a-adjust sa ganitong sitwasyon. At saka sabi nga natin, sa mga pagpaplano moving forward, mukhang siguro itong kahit na mag-open up na, yakapin na rin natin yung work from home kasi meron tayong nakitang benepisyo dun sa makapagtrabaho sa bahay para dun sa iba. At para na, ngayon, kung open na kasi, pwede na ako mag-work from home, pwede na rin akong pumasok sa studio. So magkakaroon tayo ng a wider range na pwede nating gawin. Ano? Kaya pagka inisip natin yon, parang ganun din yung magiging new normal. Ang isa pa sigurong gusto kong idagdag dun sa point ni Bishop Ruben in terms of the new normal, kadalasan nga, sabi nga natin, ang iniisip natin yung sarili nating kapakanan, no? And then even for a church or an organization, it's like, talaga magkita-kita na tayo ulit dito sa church. Kasi parang yun na yung pinakabuod nung ating pagsasamahan sa simbahan. Tama-tama, sabi mo rin kanina, may mga taong nawalan ng trabaho. Hindi kaya pwedeng ang maging new normal ng mga simbahan at ng ibang mga organizations, lalong-lalo na sa mga simbahan kasi may capability sila. Baka naman pwedeng yung kanilang social arm, yung kanilang community involvement, mas lalong lumawak ngayon kasi nakita mo na ang dami palang may mga pangangailangan. Sinasabi ng gobyerno noon, stay at home, stay at home. Paano yung mga walang home? Saan sila pupunta? Baka dito dapat imulat naman ng simbahan, ano yung pwede nating gawin ngayon to the larger community at hindi lang yung iisipin natin yung mag-meet na tayo, magsama-sama na tayo. Baka pwedeng lumabas tayo. Yan yung sinasabi ni Bishop. Lumabas tayo in a way, and yung labas is with air quotes, na lumabas tayo dun sa four walls at tignan natin kung ano pa yung mga serbisyong maibibigay natin dun sa mga nawalan ng trabaho, yung mga may what they call this, psychological baggages ngayon dahil sa pagiging cooped up. Baka doon kailangan tignan ng simbahan. So hindi lang yung sa atin, kasi maganda yung sabi ni Jesus na love one another so that others may know that you are my children. Yung pagmamahal natin sa isa't isa, ilabas din natin yon. So I think yun yung parang dapat sigurong nagpamulat sa atin as a new normal para hindi lang tayo. So ganun din tayo sa FEBC. Marami pa pala tayong pwedeng magawa ngayon dahil dito na mga natutunan nating skills. Kuya F, kayo ang dami yung mga online na forum, webinars sa mga ministry orgs, Kuya F.
Sabi nga ni Bishop Ruben, yung kanilang church ay parang dahil siya ang leader, so nadadala niya yung church niya doon sa thinking outside the box. So hindi na ikakahon sa iisang structure o model ang church. Ang sabi nga pagka ang church mo ay dinefine ng iyong programa, ng model mo, ay hindi magsusurvive yan. Kasi pipilitin mo, i-insist mo yun. Nagbago na nga ang environment. Pero kung ikaw ay naka-root, nag-uugat ka doon sa iyong mission, kahit ano pa man yung environment mo, magsusurvive yan. Kasi alam mo ang mga non-negotiables. Sa aming church, nakita ko yung outworking nitong new normal in a very small way. Hindi man kalakihan ng aming church, pero very typical in that hati yung mga miyembro sa pagsasabing magkita na tayo at saka wag muna. So mayroong parehong eagerness na sige magkita na tayo, pero ito naman eager na i-protect ang sarili. Maintain muna natin itong ginagawa natin na online lang. Prayer, Bible study, worship, discipleship online So, bihirang-bihira yung mga nagkikita. Just 2 weeks ago, nagsimula kami magplano, paano magkikita? Kalookan kami. Doon sa gitna ng pagpaplanong yon, biglang nag-spike ang mga numbers sa mga na vote. Eto na nga, oo. Biglang atras uli. So, natututunan namin sa leadership na importanteng yung aming mga ginagawa ay masukat uli para matukoy namin ano ba yung mahalaga. Ano yung hindi kahalagahan? Ano yung essential na hindi mo pwedeng pawalan? Ano yung pwede mong i-minimize kaunti for the meantime? At ano naman ang pwede mong i-emphasize ngayon? Nabanggit ni Kuya Dan yung being more aware of the community. So hindi lang yun para sa individual, para din yun sa isang kapulungan, sa isang kongregasyon na aware na ngayon in more ways than before. Doon sa kung saan siya inilagay ng Panginoon. So being aware of the needs of the neighbors, of the barangay, of the leadership in the barangay, para yung presence ng church na yon ay hindi lang nakikita dahil may building na may cross, na may itsura, merong karatula. Pero pagka nakita nila yung symbols na yan, meron silang sasabihin, ayan, okay dyan. Yan, tumutulong yan. Tumutulong yan sa mga nanganganak. Tumutulong yan sa mga mahihirap. Yung mga nangangalakal, yung mga jeepney drivers na may terminal sa tabi ng church. Yung gano'n na. So, itong new normal na to ay madidefine by the learnings from the year of the pandemic. So, di ako magtataka na marami ang nagre-restructure na ngayon ng kanilang budget, ng kanilang plano, kasi may ibang mga matatapon doon at may mga bagong matadagdag. Ngayon naman ay maririnig po natin ang isang devotional reflection mula sa Pangulo ng FEBC Philippines. Alam ko pong marami sa atin ang mauunawaan ang mga personal niyang natutunan sa unang taon ng pandemya. Pakinggan po natin ang atin pong Pangulo dito sa FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Tulad mo kaibigan, pakiramdam ko minsan sa nakalipas na taon ng COVID ay para akong nalulunod sa walang katapusang buhos ng impormasyon at saka yung dagsa ng mga kailangang harapin. Alam kong nasasabi sa Biblia, maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Hayaan mong maibahagi ko sa iyo ang ilang natutunan ko sa Panginoon habang naghihintay sa pagsapit ng umagang yon. Una, natutunan ko sa unang taon ng pandemya na tanggaping hindi ko alam at hindi ko dapat hangaring malaman ang sagot sa lahat ng mga tanong ko. Hindi kailangan sa akin manggaling bilang tagapamuno ang lahat ng karunungan. Sabi sa Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 22, mabibigo ka kapag hindi ka humingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo,
magtatagumpay ang mga plano mo. Ipinakita sa akin ng Panginoon sa bagong paraan ang kahalagahan ng karunungang galing sa Kanya kung ihahambing sa kaalamang galing sa mga tao. Sinabi ng Panginoon na iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang Panginoon na iyong Diyos na nagturo sa iyo kung ano ang mabuti para sa iyo, at ako ang pumatnubay sa iyo sa tamang daan. Isayas, Kabanatang 48, talatang 17. Pangalawa, magpapatuloy ako kahit di ko nakikita ang dulo ng landas. Nakapanlulumo ang sunod-sunod na kwento ng mga taong nawalan ng pag-asa sa gitna ng pandemya dahil sa kawalan ng trabaho at nasirang mga plano. Ang iba ay umasa sa mga maling paghihikayat ng mga nagkakalat ng kasinungalingan na nagdulot ng trauma at saka depresyon. At ang ilan naman ay humantong na sa malagim na pagkitil ng sariling buhay dahil wala nang makitang pag-asa. Sa biyaya ng Panginoon, inakay niya ako mula sa pagkakahapo tungo sa kasiglahan dulot ng kanyang kahabagan sa bawat bagong araw. Ito ang pinanghahawakan ko sa aking paglilingkod sa Kanya. Ganitong-ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Galacia, Kabanatang 6, talatang 9. Pangatlo, kapag hindi ko na alam ang gagawin ko ang nalalaman ko. Isang taon na nakalipas simula nang idineklara ang pandemya ng COVID-19. Hanggang ngayon ay marami pa ring nagsasabing hindi natin alam ang gagawin. Marami ang sumusuporta sa tugon ng gobyerno sa krisis at kasing dami rin ang bumabatikos. Kung sa isang banda ay pinag-isa tayo ng coronavirus sa parehong karanasan, pinaghahati-hati rin niya tayo. Naniniwala akong ginagamit ito ng Panginoon upang ibaling ang ating puso't isipan sa Kanya. Kapag hindi ko na alam ang gagawin ko ang nalalaman ko. Ito ang buod ng mga talatang sumusunod. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon, wala ring kaalaman at karunungan. Mangangaral, Kabanatang 9, talatang 10. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Kolosas, Kabanatang 3, talatang 23. At ang nalalaman kong nais ng Panginoon na dapat kong gawin, higit sa lahat, ay mahalin siya at mahalin ang aking kapwa gaya ng aking sarili. Ika-4, hindi pa tapos ang kwento. Patuloy pa rin gumagawa sa buhay ko ang Panginoon at ang pandemyang ito ay bahagi ng layunin niya para sa akin. Wala man akong kontrol sa mga nangyayari sa aking paligid, nasa aking pasya naman kung paano ako tutugon sa bawat bagay na pinapayagan ng Diyos na harapin ko sa bawat araw. Ang isinulat ni Apostol Pablo ay nagpapalakas din ito sa akin. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6. Kaibigan, bakit hindi mo subukang pag-isipan din ang mga ipinapakita ng Panginoon sa iyo sa panahong ito? Nakakasiguro ako na meron siyang personal na mensahe para sa iyo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y lapitan muli sa panalangin. Panginoon, sa mga panahon na hindi ko alam ang gagawin, kayo Panginoon ang magbigay ng karunungan. Sa mga panahon na hindi ko nakikita ang katapusan ng daan, kayo Panginoon ang nakakakita ng lahat. At Panginoon, sa mga pagkakataon na ako ay nanghihina, mangyaring puspusan mo ako ng iyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng aking relasyon kay Kristo Jesus upang mapalakas ang aking loob at ang aking pag-iisip sa mga susunod na araw
sa mga susunod na buwan at maaaring sa mga susunod na taon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Huwag pong kalilimutang alagaan lagi ang ating mga sarili, sumunod sa mga public health protocols at makinig lamang ng mga balita sa mapagkakatiwalaang sources. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.